Magandang tanghali mga kanokis, no? So ngayong araw is update ko lang yung ating pagtuturok ng B-complex sa ating mga manok. Sa tatlo kong manok, sa dalawang stag at saka isang kakna. So itong pagtuturok na ito is hindi ganun kadali, no? Lalo na pag mag-isa ka lang, kailangan marunong ka rin magturok ng manok. Nakakatulong din kasi ito sa sa body ng manok para mas gumanda pa yung katawan ng manok natin, no? So ito yung ginawa natin ng pagtuturok sa mga manok natin. Bali tinurukan natin yan. Yan, makikita mo sa screen ang kalisayin. Ano yan, going 7 months. Tinurukan natin yan ng 0.3 lang, 0.3 mga kamanok, no? Bali dapat yan hindi mo ituturok na sobra sa katawan niya. Bali sa balat lang, kumbaga sa hindi direct. Kailangan dito lang sa may gilid ng pitso. Bali kailangan saktong-sakto siya sa pagturok mo. Kasi mahirap yan pag iyan tinurukan mo lang hindi tama. Maaaring magkaroon ng problema yung manok natin. Maaaring mamayat, maaaring magkasakit o hindi na kumain ng maayos. So ayan, isa na yan tinurukan natin, no? Itong pula, pares lang yan, puro 0.3 lang para mas ma-absorb ng katawan nila yung kinakain nila. Bali napurga na natin yan nung nakakaraan. Tinurga natin yan. Tapos yan tinurukan natin para mas maano yung katawan niya maging healthy. Para makuha natin yung tamang katawan. Tapos yung isa, yung pinakang tugkak natin dyan, yung kak na natin dyan, tinurukan din natin yan para kahit paano hindi rin siya magkasakit. Yun naman mga sisiyo natin is napurga natin. Nung nakakaraan, binurga ko na rin yun. Okay naman na yun. Tapos pinakain ko na rin yun. Bali yan, tatlong yan kasi pinupokus natin yan kasi yung dalawa dyan, bali gagamitin ko kasi yan ng ng breeding. Yung papalapit na siguro baka abutin ako ng matag-ulan. At least healthy yung gagamitin natin. Yung isa kasi dyan yung golden boy na pula, matangkad. Yun ang gagamitin ko sa aking mga inahin. So baka yung iba pa na babae ay iano ko rin siya kanya, iupo ko rin. Kasi may mga babae pa rin naman ako dito. Pero yun naman pupurgayin ko pa rin, no? Tip ko lang, no, magtuturo kayo, kailangan marunong kayo. Kasi pag hindi kayo marunong magturok niyan, lalo na kung ano yung gagamitin yung pandurok, mga kanokis, no? Sa bago. Kasi ako matagal na rin naman ako talaga nagdudurok ng manok kasi lumalaban naman ako. Kailangan sakto lang, hindi kayo tatama sa buto na to. Pinakang buto niya dito. Kailangan hindi kayo lalagpas doon. Kahit dito lang kayo sa may malapit sa may to. Lapit lang dito. Pero ang magdurok niyan hindi diretso, daplis lang. Padadaplisin nyo lang para yung gamot hindi diretso dun sa mismong laman. Kasi pag dumiretso dun, maaaring mabulok at maaaring magkaroon ng problema. Isa pa, kailangan dati na kayo tumuturok kasi kung bago lang kayo dudurok, maaaring hindi nyo makuha ng tama. Tapos yung dulo ng panturok, kung nakikita nyo doon sa pinakita ko na dulo, tinudol ko siya para kahit pa paano hindi siya sasagad. Kasi yung iba, tinatanggal yung takip, diretso turok na yon. Sa mga professional yon. Ngayon kung hindi ka pa professional, yun lang, putulin mo lang siya ang konti dun sa dulo para kahit pa paano hindi siya babaon na sobra dun sa mismong laman. Kahit na matagos mo siya dun sa may hindi siya didiretso dun sa mismong laman ng manok. Doon lang siya sa may gilid ng ng balat niya. Hindi siya papasok sa sobrang laman. Kasi pag nagkaroon ng problema yun, maaaring ma-deform yung ating mga manok at hindi na umayos yung katawan. So yun lang, tinip ko lang sa inyo, no? Kasi mahirap talaga yung pagdudurok. Kung hindi ka marunong, wag mo munang subukan. Tingnan mo muna yung iba. Mag-aralan mo muna kung paano siya. Bali, ang pagtuturok na ito is 2 beses. Isa sa kaliwa, isa sa kanan. So hindi naman siya pwedeng sabay, no? Kailangan sa isang linggo yung isa, tapos susunod na linggo itong isa. Yun po ang magturok niya, no? Hindi po yan isa lang dito tinurukan, okay na. Bali po yan 2. 0.3 dito, 0.3 dito. Pero kung kondisyon naman, depende sa inyo kung 0.5 dito, 0.5 din dito. Depende kasi yung kung ilalaban nyo na.
nasa sa inyo pa rin yung kung ilan yung dosage na pwede nyo ilagay, no? Bali yung ginagamit ko na B-complex dyan, ano lang yun, mga kanokis, no, Belamil lang din. Kasi yun naman yung nakasanayan. Pero yung iba, gumagamit ng mas malakas na dosage. Siguro, depende na lang sa hiyang ng pag kondisyon ng mga manok. So, yun lang mga kanokis, no. Tinip ko lang. Yung pagtuturok is hindi to ganun kadali. Medyo mahirap to. Lalo na siguro pag nag-iisa ka, pag hindi mo alam kung paano gagawin mo, kailangan mag-aralan mo muna para hindi ka mamali. Kasi pag namali ka sa pagturok, magkakaproblema ang manok. So, ayun lang. So, update ko na lang kung magkakaroon ng improvement yung ginawa kong pagturok dun sa manok ko. Kasi medyo sila hindi pa ganun kahubog yung katawan. Kasi hindi sila kumbaga is bulto. As yung kain nila, malakas naman. Pero syempre, kailangan meron pa rin silang suplemento para mas makuha nila ng tama yung pagkain binibigay natin tsaka mga vitamins. So ayun lang, kita-kits na lang tayo sa susunod na video kung anong naging improvement nung tinurukan natin na 3. So mga kanokis, no, tip ko lang, no, pag hindi ka pa sanay magturok, wag ka muna magtuturok. Paturo ka muna. So kaya maload ka muna kung paano siya gawin. Kasi pag hindi mo pa siya kaya, wag kasi magkakaroon ng problema ang manok mo, lalo na kung binibreed mo siya tapos siyempre sayang pagdating ng malaki na tapos bigla nagka-problema dahil doon pala sa tinurok mo, di sayang lang yung manok na hindi napakinabangan. Ano magagawa doon, di may na natin, may didispatch siya ng hindi tama ang susuplemento. So, yun lang. Tip ko lang yan. Pag kayo magtuturok, siguraduhin nyo kaya nyo yung pagtuturok na ito at alam nyo. Kasi pag hindi, wag muna. Paturo muna o kaya alamin muna. So, yun lang. Mga kasi nakakita kasi na tayo sa susunod ng video. Sana may natutunan kayo kahit papaano. Sa newbie, sana wag nyo munang gawin pag hindi nyo pa talaga kaya. So, yun lang. Nakakita kasi tayo mga kanokis na.